heartfelt, and I can feel the sincerity of the writing, the direction, and actors, even the smaller roles, they're really good. Especially yung Butas. Gusto yun na yun. Anyways, my one question is, sige, light na lang muna tayo. Yung five na moves, di ba, different yung ano nila, parang different silhouettes, ganyan. Sino yung pinakagusto niyong mumu? Kung kayo papipiliin? Yeah. And why? Mumu or Forever Man? Forever Yeah, Man. Forever Man. Yeah. The mumu Kasi nga pala is the mumu is people, the- person behind the Yeah, or the Forever Man. character itself. You say ba the character nung ginagampanan? O Yeah, sino the Forever i-hire guy. mo na Forever Man yun? Ikaw muna, kasi ikaw yung nagpo-portray ng nasa likod ng motion sensors. For me kasi, pinakagusto ko talaga yung character ni Jeko as Forever. Kasi hindi ako yung pro mga bad boy. Pansin nyo naman sa lahat ng lines doon, di ba? Puro lahat sila may maangas, parang kukunin ka talaga. Ako gusto ko yung, alam mo yun, katulad ni Jeko, in real life, gusto lang niya happy lang, yun, ganun. Alam mo, same ako actually. Wow, galing. Yeah! Hinintay lang kita sumagot. Hindi. Interesting makuha ang Boy Next Door, pero feeling ko, for a change, gusto ko ma-experience yung paano makipag-away sa isang tunay na bad boy sa relasyon. Kasi, so far I've been lucky na wala akong nakarelasyon na ganung bad boy. Yung tipong yung sasagutin ka sa away mo nang hindi tulad nung character ni Jagger or paano pinortray ni Jerome yung character ni Dante. Pero yung talagang yung nakakainis, yung parang lahat na lang away sa jowang yun. Yun yung gusto kong ma-experience na na walang patawad, hindi ka pinagtitripan. Yung talagang away. Gusto ko yun ma-experience. Wala lang, hanap away lang talaga. Para lang maiba lang yung sagot ko. Gusto ko yung kay Thor. Alam na yun si Gigolo. Pangarap ko kasi maging Gigolo. That's my answer. Thank you guys. Ako parang pangarap ko yung rich guy. Kaya pardalhin ka niya sa London. Parang Christian Grey, yun ba yung peg mo when you're writing it? Tapos kung mas may budget lang kami, maglalagay pa kami. Yung talaga makita mo sa VR, dadalhin kita sa London. Sa London na kayo. Okay. I mean, next question is for Jeko, because you were like having dancing scenes there. So, parang did you practice it alone? And did it sa set na, or did you like have a friend or housemate or something check it first? As you could see in the movie, my dancing moves did not need any practice because they were terrible. Pero ang totoong the one who really had a hard time was Vito having to copy those dance moves. Ikaw, hindi mo kinopy, no? Yung acting mo lang. Hindi, nag-copy din siya ng dance ni Thor. Dance ni Ni Thor. Ni Thor, yun ni Thor. Pero si Vito yung gumaya. Ako yung unang nag-take ng scene. So si Vito ang gumaya sa akin. So si Vito dapat po ang tanongin niyo kung siya nag-aral para Vito Marquez yung nag-play na Red. Yung nagtaksil kay Jerome sa huli. Ayan po. Last question for Jerome. Start pa lang nakita ko na sobrang on point nung portrayal mo ng someone na may anxiety disorder. So, do you like interview people, consult strings about it? Oh well, nung in-offer sa akin ni Direk, kinuwento niya lang muna sa akin bago i-offer agad ng Viva, inunahan na ni Direk, may gagawin tayo, ganyan. Tinanong ko agad ano yung basic synopsis ng character at yung kwento. Sinabi niya agad sa akin yung SAD, tapos ni-research ko ng konti and ganyan. Then, I know hindi pa ako ganun ka-prepared pumunta sa set noon kasi may ginagawa din ako. But every time talaga na, every scene, laging may paalala si Direk and ang laking bagay ng, alam niyo yun, may iba kasing
makaka-work ka, parang hahayaan ka lang. Tapos ikaw naman makikita, lagi naman sasabihin nila, pero alam mo yung nagki-care talaga para dun sa sinulat niya, sa palabas niya, tapos sa mga artista niya. Yun, as in every time, talagang sinasabi niya sa akin, kailangan pumasa, no? Tandaan mo, ganito, ganyan, ganyan. So, yun. I watched you in other roles and I've noticed that most of them were intense externally, pero ito more internal. So, yeah, I really liked your microfacial expressions here. They show a lot. Yeah. Yan, congrats. Thank you so much. For the wonderful project po. For direct, I just wanna know po kung ano po yung criteria nyo kung bakit nyo rin po silang napili or nag-audition po ba sila for this project? It was very straightforward nung pinag-uusapan namin ng Viva kung sino yung ikakast. Ako kasi, they know me na hindi ako umuoo lang basta kung sino ibigay nila. Dapat kaya yung role talaga. And itong Glimpse of Forever, napansin nyo, medyo hindi to pwede sa mga kung sino-sinong actor lang or artista. Dapat talaga they have the emotional depth para mabigyan ng buhay, mabigyan ng justice ito yung mga role nila. Imagine, Diego, dalawa yung role. Isang may saltik na lalaki, tapos isang boy next door. Si Jasmine, di ba, roller coaster yung ginagawa niya. From comedy, mataray, iiyak. One take lang, by the way, yung huling iyak niya. Kaya 7 PM kami na back up ng araw na yun. Yung umiiyak siya, sorry, Becky, lahat na one take. Tapos si Jerome, nakita niya, ang laki-laki ng requirements na kailangan para sa role niya. So, of course, ganun talaga yung naging criteria namin muna. Sino ba talaga sa mga artista ngayon yung kaya yung ganitong requirements? And ayan, sila yung napili namin. Nakatrabaho ko na sila both, si Diego sa How to Love Mr. Heartless, si Jerome sa Regal, sa Henerasyon Sumuko sa Love. Jasmine, first time ko siya makatrabaho. Although, meron pa siyang unreleased movie with John Lloyd na ako yung writer, pero hindi ko pa hindi pa lumalabas, no? Pero ang daring niya doon, ang galing niya. So, yan. Yes naman po. Perfect casting po talaga. And just to follow up din po for the cast, ano po yung what are the challenges po for this film since parang virtual talaga yung kausap mo, so paano nyo nagagawa yung ganong eksena? Yung iba naming mga eksena, solo lang namin kinuhaan. So, for example, a lot of yung mga nakikita ninyo na eksena nilang dalawa, especially, and then yung eksena kapag pumupunta doon, no, sa Forever. So, I think meron akong isa or dalawang take na talagang nung una, parang yung tono kasi hindi casual yung pakikipag-usap, yung nag-warm up pa siya, no, sa papunta doon. And ako, yun yung biggest struggle ko. Kapag wala akong nakikita or wala akong ka-eksena, nahihirapan ako. Kaya hindi ako madalas gumawa ng fantasy or ng mga things na may mga VFX kasi dinedevelop ko pa yung creativity ng imagination ko when it comes to those things. So this one, talagang ano lang, you just have to imagine that you really see yung screen ng mga nakikita mong Forever Man. And like any other role, try to make it as natural as possible. Na talagang naghahanap talaga ako ng aawayan just for that day or just for that moment. Kaya meron naman akong mga araw na ganun talaga in real life. Naghahanap away lang. Yung scroll ka sa chat, sino ba yung hindi ko pa nire-replyan dito? Ganyan. So, alam niyo na how I am as a person. Same question with I think I owe a lot of the magic behind yung mga eksena niyan kay Direk at saka sa editing. Kasi kagaya na nga ng sinabi ni Jasmine, like Kokoy, the VR dude, wala talaga akong ka-eksena. It was just direct, binabato niya yung lines and then we just react to that. So a lot of that is really sa magic ng editing and directing. Yung si Direk is the captain of the ship and he imagines how it's gonna happen. So yeah. Question, Lynn? what are the challenges po? Oh, yung challenge. Yes.
sa akin kasi bilang yung sa character ko, pinaka-challenges. I mean, yung role ko as Dante, okay siya, pero yung iba't iba yung gaganapan mo tapos yung gagayahin mo talaga lahat. I mean, ginaya ko yung kay Diego, pinanood ko talaga mismo. Tapos mga nakailang takes din kami, hindi naman sumobra ng 5. Parang talagang kailangan parehas na parehas dun sa ano. Tapos first time kong magkaroon ng scene na magkaka-eksena sa isang green screen talaga yun. Malawak. Kung saan nyo nakita nyo, ano, dun talaga. Tapos puro camera, tapos minsan papatay ilaw, may mga ganong shot. Ang pinaka-ano dun is yung kailangan sequence talaga kayo eh. Kasi talagang parehas na parehas. So para sa akin yun yung pinaka challenge. And yung sa akin naman yung pinagdadaanan na isang taong takot sa, alam mo yun, makikihalubilo. At yung pinagdadaanan niya na kung paano siya bilang ano, dahil ako wala pa akong na-experience or nakakasama pang talagang ganun at nakausap. So yun yung pinaka-challenge sa akin on how and paano ko aaralin yun at ilalabas sa screen mismo. Hindi ko alam kung challenge kay Jerome, pero feeling ko lang challenge sa kanya na how do you, kasi nakamask siya almost most of the time. So paano makakuha ng sympathy using only the eyes? Or perhaps hindi naging challenge sa kanya? Ano ko ba direct? Lagi niya rin pinapaalala sa akin yun. Di ba sabi ko lagi siya may paalala every scene. So sabi sa akin, lahat to dapat mata-mata acting ha, nakaano ka lang. Masaya sa dubbing yan. Kasi hindi na kailangan pero yung mata mo, hindi na kailangan. So, yun. Okay po, congratulations po.